Katropa, kamatanglawin. Alam nyo ba na sa gitna ng kadiliman ng kalawakan, may mga bagay na sobrang lakas, sobrang bigat, at sobrang misteryoso? Ang tawag natin dito ay black holes. Kapag naririnig natin ang salitang yan, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang higanteng vacuum cleaner ng universe. Isang cosmic monster na kayang higupin ang lahat, kahit pa ang mismong liwanag. Kaya nga black hole ang tawag, kasi kahit ang light hindi makakatakas. Akala natin, lahat ng bagay na malunok nito ay tuluyan ng nawawala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang akala nating katapusan ay simula pala ng isang bagong posibilidad? Ang mga black hole ay hindi lang basta mga pambihirang butas sa kalawakan. Sila ay mga powerhouse. Isipin nyo na lang, ang isang black hole na kasing bigat ng ating araw ay siniksik sa isang espasyo na kasing liit lang ng isang syudad. Ang gravity nito ay sobrang tindi. Parang isang invisible na kamay na humihila sa lahat ng bagay sa paligid. Dahil dito, ang mga black hole ay nagtataglay ng napakalaking enerhiya. Pero ang tanong, kung lahat ay hinihigop papasok, paano natin makukuha ang enerhiyang ito? Paano kung ang pinakamadilim na lugar sa universe ay siya palang pinagmumula ng pinakamaliwanag na pag-asa para sa sangkatauhan? Hindi lahat ng black hole ay pare-pareho. Mayroong mga black hole na umiikot. At ito ang tunay na game changer. Isipin nyo na lang ang isang bola na umiikot ng sobrang bilis. Habang umiikot ito, hinihila rin ito ang hangin sa paligid. Ganyan din ang spinning black hole, pero sa mas malaki at mas astig na paraan. Sa sobrang lakas ng pag-ikot nito, hindi lang materya ang hinihila niya, kundi ang mismong space-time, ang tela ng ating universe. Ang pag-ikot na ito ay nagbibigay sa kanila ng extra energy, isang rotational energy na sobrang dami, parang isang walang katapusang baterya na naghihintay lang na may maka-discover. Dito na papasok ang kaalaman ng agam. Ang mga siyentista, tulad ni Sir Roger Penrose, ay nag-isip, kung ang black hole ay may sobrang daming rotational energy, posibleng hiramin o nakawin natin ang kaunting enerhiya na iyon. Parang isang napakalaking power bank na nakalutang sa kalawakan. Kung maubusan na ng enerhiya ang ating mundo sa malayong hinaharap, baka ang solusyon ay hindi nasa ilalim ng lupa, kundi nasa gitna ng mga bituin sa tabi mismo ng isang spinning black hole. Ang kaalamang ito ay nagbubukas ng pinto sa mga posibilidad na dati ay sa science fiction lang natin nababasa. Knowledge is power. Ika nga. Para maintindihan natin kung paano gumagana ang energy harvesting na ito, kailangan nating makilala ang isang special na lugar sa paligid ng spinning black hole. Ito ay tinatawag na ergosphere. Ang pangalan ay galing sa Greek word na ergon, na ang ibig sabihin ay work o trabaho, dahil dito nangyayari ang energy extraction. Isipin nyo na lang ang isang malaking swimming pool na may malakas na whirlpool sa gitna. Habang papalapit ka sa gitna, mas lumalakas ang agos. Kahit gaano ka pakalakas lumangoy palayo, hihilahin ka pa rin ng agos paikot. Ganyan na ganyan ang ergosphere, pero imbes na tubig, ang space-time mismo ang umaagos. Kapag pumasok ka sa ergosphere, mapipilitan kang umikot kasama ng black hole. Hindi ka pa naman nahuhulog sa mismong black hole, pero nasa danger zone ka na. Ang hangganan ng black hole kung saan wala nang makakatakas ay tinatawag na event horizon. Ang ergosphere ay nasa labas pa ng event horizon. Para mas madaling isipin, ang event horizon ay ang mismong bibig ng buwaya at ang ergosphere ay ang malakas na agos ng tubig sa paligid ng bibig niya. Pwede ka pang makalabas sa ergosphere, pero kailangan mo ng tamang discard. Dito sa ergosphere, ang space mismo ay gumagalaw ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang ergosphere ay parang isang higanteng cosmic dance floor kung saan sa pilitan kang sasayaw sa tugtog ng black hole. Dahil sa pag-ikot na ito, ang mga bagay na pumapasok dito ay maaring makakuha ng kakaibang energy boost. Isipin mo na lang na nagpapadulas ka sa isang slide. Kung ang slide ay gumagalaw din pababa, mas bibilis ang pagdulas mo, di ba? Sa ergosphere, ang space mismo ang nagbibigay ng dagdag na tulak. Ang rotational energy ng black hole ay naililipat sa anumang bagay na mapapadpad sa kakaibang rehiyon na ito. At ang enerhiyang ito, mga katropa, ay hindi biro-biro. Ito ang susi sa lahat, ang ergosphere. Ito ang tulay sa pagitan ng napakalaking enerhiya ng black hole at ang ating kakayahang gamitin ito. Kung wala ang umiikot na space-time sa ergosphere, mananatiling nakakulong ang rotational energy sa loob ng black hole. Imposible nating makuha. Pero dahil sa kakaibang physics sa lugar na ito, nagkaroon tayo ng paraan.
Para kang isang surfer na naghihintay ng tamang alon. Ang ergosphere ang nagbibigay ng perpektong alon, isang space-time wave, na pwede mong sakyan para makakuha ng libreng energy boost mula sa kalikasan. Tunay na kamangha-mangha ang universe. Ngayong alam na natin ang tungkol sa ergosphere, paano nga ba natin nanakawin ang enerhiya? Dito papasok ang isang napakatalinong ideya na tinatawag na Penrose process. Isipin nyo, mayroon kayong isang kahon o isang sasakyan. Papasukin nyo ito sa ergosphere. Habang nasa loob at umiikot kasama ng space-time, hahatiin nyo ang kahon sa dalawa. Ang isang piraso ay itatapon nyo papunta sa black hole, sa direksyon na salungat sa pag-ikot nito. Dahil dito, parang nagpreno ang black hole ng bahagya at nabawasan ang rotational energy nito. Pero saan napunta ang nawalang energy? Ang nawalang enerhiya ng black hole ay maputusan na titirang piraso ng kahon. Ang pirasong ito, na ngayon ay may extra energy na, ay lalabas mula sa ergosphere na mas malakas at mas mabilis kaysa noong pumasok ito. Para kang naghulog ng basura sa isang umiikot na tapayan, at kapalit nito, may lumabas na ginto. Sa prosesong ito, literal tayong kumukuha ng enerhiya mula sa pag-ikot ng black hole. Paulit-ulit nating pwedeng gawin ito hanggang sa bumagal at huminto sa pag-ikot ang black hole na aabutin naman ng bilyon-bilyong taon. Ito ay isang halos walang katapusang mapagkukunan ng enerhiya, pero may mas extreme pang paraan. Ito ay tinatawag na black hole bomb. Huwag kayong mag-alala, hindi ito literal na bomba na sumasabog. Ang konsepto ay ganito, maglalagay tayo ng isang higanteng salamin sa paligid ng black hole sa labas ng ergosphere. Pagkatapos, magpapadala tayo ng light waves o electromagnetic waves papasok sa ergosphere. Dahil sa epekto na tinatawag na super radiant scattering, ang mga alon na ito ay lalabas mula sa ergosphere na mas malakas. Paglabas nila, tatama sila sa salamin at magbabounce pabalik papasok ulit sa ergosphere. Sa bawat pagpasok at paglabas ng mga alon sa ergosphere, palakas sila ng palakas, kumukuha ng enerhiya mula sa pag-ikot ng black hole. Ang prosesong ito ay magpapatuloy, at ang enerhiya ng mga alon ay lalaki ng exponential, parang feedback sa mikropono na palakas ng palakas. Sa huli, magkakaroon tayo ng isang sobrang tinding beam of energy na pwede nating i-release at gamitin. Isipin nyo, isang power plant na ang gasolina ay ang pag-ikot ng isang black hole. Ang potential nito para sa isang advanced na sibilisasyon ay hindi matatawaran. Ang galing, di ba? Sa ngayon, ang lahat ng ito ay teorya pa lang. Ang teknolohiyang kailangan para makapunta sa isang black hole at para makagawa ng mga istrukturang kayang tiisin ang matinding gravity doon ay malayo pa sa ating abot-kaya. Ngunit ang mahalaga ay ang kaalaman na posible ito. Ang agam ay nagpapakita sa atin na kahit sa pinakamadilim at pinakakinatakutan lugar sa universe, mayroong nakatagong pag-asa. Ang mga black hole, na dati ay simbolo ng pagkasira at katapusan, ay maaari palang maging simbolo ng kaligtasan at walang hanggang enerhiya para sa sangkatauhan. Isipin nyo ang isang malayong hinaharap, 2026-03-01 ngayon, pero baka sa taong 3026. Ang mga bituin sa ating kalawakan ay unti-unti nang namamatay. Ang mga mapagkukunan ng enerhiya sa mga planeta ay paubos na. Sa gitna ng isang malamig at madilim na universe, ang mga natitirang sibilisasyon ay maaring lumapit sa mga spinning black hole. Sila ang magiging bagong araw, ang mga cosmic campfire na magbibigay liwanag at init sa mga susunod na henerasyon. Ang mga black hole bombs at Penrose-powered na mga syudad ay maaring maging pangkaraniwan na lang. Ang kwento ng black hole energy ay isang paalala sa atin tungkol sa walang katapusang galing ng kalikasan at ng isip ng tao. Ito ay nagpapakita na hindi tayo dapat matakot sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Sa halip, dapat natin itong pag-aralan dahil baka sa mga misteryong ito nakatago ang mga solusyon sa ating mga problema. Ang ating pagkauhaw sa kaalaman at pagtuklas ang siyang magdadala sa atin sa mga lugar na hindi natin akalaing posible at magbibigay sa atin ng mga kasagutan na magliligtas sa ating lahi. Kaya sa susunod na titingin kayo sa mga bituin sa gabi, alalahanin niyo na sa gitna ng kadilimang iyon ay may mga higanteng power bank na naghihintay. Ang universe ay puno ng hiwaga at sa bawat hiwagang ating natutuklasan, isang bagong pinto ng pag-asa ang nagbubukas. Ang kinabukasan ay maaring maging madilim, pero dahil sa agham, laging may liwanag. Dahil ang kaalaman, mga kamatanglawin, ay ang ating ultimate power source. Yan ang tatak,
matanglawin.